Praise God. Thank you sa awiting yan. Glory to God. Beyond the sunset. Revelation chapter 4 verse 11. Revelation chapter 4 verse 11. Share mo din ang Bible. Revelation chapter 4 verse 11. Basahin natin na sabay-sabay. Revelation chapter 4 verse 11. Okay, tindog, palihog. Okay, Revelation chapter 4 verse 11. Okay, read. Begin. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Let us pray. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa ulitin. Thank you for thy word. Sweet Holy Spirit, help us, help me. Forgive our sins, cleanse us. Thank you for the forgiveness. Lord, I pray na kayo po magpalas na salita mo ng mahayag, magbigay sa amin ng blessing, encouragement, and thank you sa spiritual blessings. Maabot aming spiritual needs dito sa on-site maging sa online. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong araw na to, ayun ay August 16. Ano ngayon? Or 17? 17. August 17. Ay the purpose of God in our lives. Ang title, The Purpose of God in Our Lives. So the purpose of God in our lives ay bakit tayo ay nilikha ng Panginoon, ay karapat-dapat ang Panginoon na mabigyan ng Panginoon ng glory. Kaya dito sa verse 11 ng chapter 4 ng Revelation, ay sabi dito ay karapat-dapat ang Panginoon na tumanggap ng glory and honor and power. God created all things for the pleasure of the Lord. So, ang purpose na nilikha tayo ng Panginoon ay for His pleasure. Kaluguran. Amen? Kaluguran ng Panginoon na tayo ay Kanyang likhain. Yung mga nilikha niya, lahat ng bagay ay kaluguran ng Panginoon. So, our existence is for the pleasures of the Lord. Not just to enjoy eating, di ba? Hindi lang tayo nabubuhay to enjoy eating, enjoy sleeping. Yung iba naman ay nag-sleep pero nag-work yung mind, nakapikit pero nag-work yung mind. Siyempre, ako nagapikit pero ang mind ko ay kumusta kaya tricycle dun sa may karsada. Baka ninakaw na yung gasolina. Mga ganun isip mo. So, playing, not just playing, drinking. Kaya wala dapat ga-play ng cellphone, no? Kung wali, wala naman. Then, drinking, at iba naman ay, sa Bible ay nag-aasawa. Iba naman ay nag-leisure. Watching TV, videos. Working, iba naman. Iba naman ay traveling. Iba naman ay planting, harvesting. Iba naman ay buying and selling. Visiting, window shopping. Hindi lang yan ang buhay natin. Iba naman ay namamalingki. Then magluto, cooking, laba, plansa, study, vacation, walking, jogging, running, taking a rest, vlogging, selfies, selfie, and then by posting, commenting, etc. So hindi lang yan ang buhay natin. The purpose of God in our lives, number one, to have personal relationship with Lord Jesus Christ. So the purpose of God in our lives, ang purposes ng Diyos sa ating buhay is to have personal relationship with Lord Jesus Christ, our God. Kaya sa John 1:12, ito ay essential, mahalaga. Ano sabi sa John 1:12? But as many as receive Him, Jesus, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on His name.
Kaya pag ikaw ay anak ni Mayor Juris, although wala siyang anak, or ni Mayor ni Templo Nuevo, ni Mayor Governor Miraflores, ay siyempre kung anak ka ng governor ay proud, di ba? Pero tayo ay anak ng Diyos. So, praise the Lord, anak tayo ng Diyos. Yan importante. At siyempre, bago tayo maging anak, kailangan mayroong repentance. Acts 20:21. Repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Yan. And then, siyempre, kailangan yung repentance sa Luke 13:5. I tell you nay. Hindi yan nay. I tell you nay. Sabi, but except you repent, maliban na kayo magsisi, ye shall all likewise perish. Ibig sabihin, pag hindi mag-repent ay mapapama. Ang repentance may na change of mind, change of belief. Siyempre kung ang belief natin ay other than the Lord Jesus, palitan na yan. Akala natin ng ating belief ay through good works or church membership or binyag ay maligtas tayo, ay i-repent natin yan. Change of belief. Ibig sabihin, palitan natin at kay Lord Jesus Christ dapat yung belief natin. For by grace, we receive through faith through the Lord Jesus Christ. Amen? Then, repentance pa ay turning away from our sins. Yan. Yan yung repentance. And then, God become our Abba Father. Or became, no? Kaya Abba Father, ibig sabihin ay Daddy. Grabe ang intimate relationship yan, yung Abba Father. Capital A, BBA, Father. Sa salitang Hebrew rin. Hindi ko makamali. Ibig sabihin ay intimate relationship with God the Father. Kaya ang ating Diyos sa langit ay Daddy natin. Dad. Siyempre, grabe ang intimate relationship natin. Because of the Lord Jesus Christ, through Jesus. Kaya we can talk to God. Pwede tayong kasapin ng Diyos. We can call on God. Tawag tayo. Nala ko nun sa Bible. Pag sa Bible school ka, ang pagkain nyo lang ay isang cup lang. Yung kita mo yung sa Nescafe, yung plastic, may suit. Yan ang pagkain mo. Kaya nag-slim ako doon. Ang kilo ko siguro doon, mga 45 kilo, 47 kilos. From mga aking kilo dati ay ang kilo kumakain mga 61 pero sa Bible school ako ay mga 47 hanggang 50 kilos, no? Kaya siyempre liit lang naman kinakain. Kaya siyempre waka man kwarta, kaya waka pambili kay coupon ban. Kaya ang ginagawa kay toothpaste wala ako pambili. Kaya ang ginawa ko lang, nagagupit ako doon. Paggupit ko ay, Lord, tawan mo ako Colgate. Ay, ang binayad sa ginupitan ko ay Colgate binayad answered prayer. Grabe na. Tapos ay, sa Bible School, man ako mga pang Xerox. Alam mo, na-zero ako sa Bible School. Sa college, sa accounting, hindi ako nasisiro. Taas ang grade ko. Pero sa Bible School, na-zero ako. Kasi imagine, akala natin yung sa Bible School man ay ng school bukol man na rin. Ito na, kung mga matalinong bata, ay, mag-doktor ka ha, mag-police ka, mag-nurse ka, mag-engineer ka. Pero kung anak na ay medyo pasaway, bubo, may ka na lang, mag-Bible School ka na lang. Kaya, akala natin yung sa Bible School ay school bukol. Hindi. Mas mahirap pa pala sa Bible School kaysa secular. Akala natin madali sa Bible School, mahirap. Imagine, nasiro ako doon. Kaya yun. Dahil wala nga akong pambiling pa yung mga pang-Xerox lesson. Ay nagpray ako, Lord, ay nagbigyan niyo pa ako, Lord, ng pera. Tapos sumakay ako from Muntinlupa. Ito ko na visitation sa Muntinlupa City. Tapos bababa ako ng San Pedro, Laguna. Sa jeep, may nakita ako na 50 pesos sa jeep. Kaya ginawa ko, tinapakan ko. Pagtapak ko, ay ginpan ko, mata-mata itong buo.
kung may magsabi naman na akin yung 50 pesos ay ibigay ko naman. So hawak-hawak ko lang. Sabi niya akin yan, ano ang serial number? Ay, agoy. Tapos hanggang makarating ako ng San Pedro, ayun wala nagsabi na akin yun. Kaya, answer prayer. Oh, paano yung Lord yun? Yung provision kayo, wala akong pang biling hopya. Oh, ganun, no? At pambili ng kupon ban o pang Xerox. Kaya may 50 pesos na to. Oh, kaya mga prayer ba? Prayer sa Panginoon. Nalala ko nga may nagpa-pray ng pabahay. Kumakakuha sila pabahay ka na loob. Pumunta doon sa housing sa Briones. Pinag-pray ko, Lord, na sana manalo siya magkaroon siya ng pabahay sa naloob. Ayun po, salamat yung nanay. Pastor, thank you giday. Ang prayer ay may nabunot yung pangalan ko sa pabahay sa naloob. Yung pinag-pray natin. So, praise the Lord, no? So, dami pa mga pwedeng ipinto sa pag-usap sa Panginoon, pero limitado ang ating time. So, communicate. Kasi may relasyon tayo sa Panginoon. Kaya unlimited, no? Hingi lang tayo ng hingi. Siyempre, pag humingi, Lord, bigyan mo kami ng 2 million pesos para makabili kami ng lupa. Para patayuan ng Bethany Baptist Church Mission Kalibo. Ay, siyempre, di man kagad na ibigay kaagad, no? Antay lang tayo. First time ko lang nakuha si controversial nga si Pastor Jeremy Pergoson yun sa Mexico, Pampanga. Nakabili sa una ng lupa 1,000 square meter worth 240,000 lang. Literal nag-expand ang property nila naging 7,000 square meter sa Pampanga. Pinatayo niya na orphanage. Tapos kung siya yung controversy. Pero one-sided kasi yung mga media news. Kahit ABS-CBN ay ng one-sided news. Pero kung both side, pakinggan mo yung mga bata doon sa orphanage, gaiyak, dami na gaiyak, ayaw namin sumama, pastor. Ayaw namin sumama, dito na lang kami nakapag-aaral pa kami sa iyo. Oh, one side, pero hindi yan pinapapan sa mga balita. Hindi yan pina-play. So one-sided. So wag tayong, marami kasi yung mga fake news, kaya wag tayong magpapaniwala minsan sa mga balita ngayon sa ABS-CBN kay one-sided. Kaya nga napasara sila. Yan. Communicate and then casting all your care upon Him, for He careth for you, for us. 1 Peter 5:7. And then blessings siyempre from darkness to light, from Satan to Jesus Christ na tayo. So yan ang purposes of God in our lives. Number one ay magkaroon tayo personal relationship. So unless may relationship na tayo kay Lord Jesus, si Lord Jesus Christ ang ating personal Lord and Savior. Inakasan pa ng DSWD nga worker, kulto daw yung Baptist. Ang Baptist nga yun ang tuturo ng totoo, si Lord Jesus Christ ng ating Savior. Wala na tayong pinaniwalang iba. Lord Jesus Christ lang papunta sa langit. O, di natin maliligaw. Yung iba ay kulto na yung iba kasi magpamibo ng simbahan, magpabinyag, magpagawa na mabuti. O, yan ang mga kulto. Pero tayo, by grace are you saved through faith of the Lord Jesus Christ. So tayo ay nasa tama. Si Lord Jesus Christ ang ating founder. Kanina nagpabaptize si Lord Jesus? Kay John the Baptist. O, diba? Kay John the Baptist pabaptize si Lord Jesus. Hindi siya napabaptize kung kanino, kundi kay John the Baptist. Yan. Kaya pasalamat tayo ay nasa Baptist. Tanda natin ang Baptist churches, there are 20 kinds of Baptist, 20 types of 20 plus na Baptist. May Bible Baptist, Fundamental Baptist, may Southern Baptist, may Convention Baptist, may Free Will Baptist, may Reformed Baptist, mayroong dami yan, mga Northern Baptist, so Fundamental, so ababo nga, maraming klaseng Baptist. Pero ang kanilang salvation ay the same, through faith, by grace, are you saved through faith kay Lord Jesus Christ. Yan. So, kaya walang gahawak sa Baptist na hierarchy ba na tawag, kundi
hindi, kanyan na, kanya-kanya yung baptist na parang pamilya. Yan. And then number 2, ang purposes of God, ang purpose ng Diyos sa ating buhay, number 1, ay magkaroon ng relasyon kay Lord Jesus. So, we praise the Lord. December 31, 1991, tinanggap ko by faith si Jesus Christ as my Lord and Savior. So, 20 years old ako that time, third year college, Garcia College. So, kayo rin, mayroong testimony kung kailan nyo tinanggap. Testimony ka eh, nang ako pala ang naka-solwining sa kanya. High school ka nun? High school, no? High school siya. First year high school, no? Pero parang elementary na siya, no? Pa rin. Siyempre, long time eh. Small but terrible na tinatawag eh. Kaya ako pala ang nag-witness sa kanya. No? Kasi hindi ko alam. Mayroon rin, pumunta ko doon sa Washington, nagsabi ng nanay, sabi naka-abroad na ako pastor, nakabalik na ako. Salamat siya. By God's grace sa akin ay ako rin daw yung nag-preach doon sa Bacaw Norte or sa Batan. Compassion Child pa siya na nag-preach rin ako at siyempre sa pag-preach ko may sinner's prayer ay naalala pa niya na ako daw man ginamit ni Lord. So minsan nakalimutan ko na siyempre sa dami mga nakausap ko. Ayun, at least naalala na. So praise the Lord. Kahit yung nanay na yun na gusto na thank you na bunutan na kami sa kabahay. Thank you sa prayer mo ay. Ha? Saan? Di ko alam. Di ko alam. Di ko na nakalimutin. Kailangan na siguro ng gatas na kwan. Memory plus gold. So, yan, praise the Lord. So, sila mga may relasyon tayo bawat isa sa kay Jesus Christ, our Lord and Savior. Kundi number 2, ang purposes ng Diyos sa ating buhay is to love God. Matthew 22:37, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. Okay? Meron pa yan, with all thy strength pa sa ibang gospel. So, ang ating vertical na responsibilidad, obligasyon, katungkulan, vertical is to love God. Yung horizontal, pag vertical pataas, pag horizontal, yung pantay, is to love our neighbor. Sino ang ating neighbor? Yung katabi mo, kapwa mo, kapitbahay, katabi mo dyan sa upuan, neighbor mo yan. So, love our neighbor. Yan ang horizontal nating relasyon. Alam niyo kung mayroon lang, kung mayroong love one another lang, kay ganda ng ating mundo. Tatawagin itong mundo na heaven on earth. Bakit? Siyempre walang war, walang gera. Ay may pag-ibig, walang inggitan, walang dayaan, walang api-apihan, walang inapi. So the greatest of all is love. 1 Corinthians 13:13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity or love. Ano sabi ng Romans 5:8? But God commended His love toward us, in that while we're yet sinners, Christ died for us. So, makita natin kung paano i-express ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa kanyang buhay. Binigay sa iyo at sa akin ni Lord Jesus. So, ganyan ang tunay na pag-ibig ng tao. Sinasacrifice yung sarili. Katulad niya sa mga army, no? Di ba, naghagis ng granada sa kanilang grupo. Ngayon, gagawin niya, datapaan niya para huwag lang mamatay yung lahat. Imaw lang, siya lang. O pwede man, kung mabilis ang kanyang kamay, katulad nung naalala ko dun sa Israel, yung inagisan sila na Hamas terrorist ng Granada. So, yung sundalo na yun na Israeli, pag naghagis sa loob, higisan sila sa loob, ang gagawin niya, damputin niya, ibalik niya, mabilis, sabog doon, shaking, tapos hagisan na naman uli, tambutin na naman niya, ibalik na naman niya, sabog naman sa labas. So, palagi maraming bisis. Kaya, kuhay ka na, hindi ka masyado kasabahan. Ay, pero kung napataranta ka na, wala na. Pero ang bilis na nakuha niya sa agad ay tapo man. So pwede yan. So pwede rin gawin nyo kahit hindi mo nahapaan. Pero pag naputan ka, di, masabog di sa kamay mo. So pero kung wala sana hatred, love lang umiral, walang
walang gira. Okay. So, pero balang araw din naman, ay matatapos rin yan. Bakit may gira, no? Because of, kay, si Satan kasi, siya kasi ang nagapan sa mga tao, kaya mayroon ganyan. May kaaway ko pa sa tayo, pero alam natin na defeated na rin siya. Okay, wag lang tayong matakot, no, na, hey, paano to ba siya, ano mangyari, matatalo tayo, hindi. Isipin natin, bago siya naging Satan, angel siya, si Lucifer. So, ibig sabihin, nilikha lang ng Diyos pala yung angel niyan, si Lucifer. Kaya si Lucifer nagkaroon ng pride, nagrebelde sa Panginoon. So, naging demons, naging Satan. So, kaya analyze mo, si Satan pala before, okay yan, nilikha ng Diyos. Kaya lang nag-pride, nagrebelde, gusto maging Diyos, kaya tinapon sa lupa, naging fallen angel, naging Satan. So, ibig sabihin, si Satan, created being, nilikha ng Panginoon. Kaya hindi tayo, kung i-analyze natin, huwag tayong matakot kay, kumbaga, nilikha lang ng Diyos. Anytime, pwede naman ang Panginoon yan na itapon na sa kalalimang walang hanggan. Okay? So, kung may nangyari mga gera, kasamaan, mga injustices, ay because of, inaalaw ng Panginoon, pero God is still in control. Anyway, sa atin naman ay 1,000 years, sa kay Lord naman ay 1 day lang. Okay? So, wag lang tayong mainip. Okay. So, greatest of this is love. Kaya God loves us. And then number 3, the purposes of God in our lives. Number 1, to have personal relationship with Lord Jesus Christ. Number 2, to love God. Number 3, to worship God. Kaya dito sa Revelation chapter 4, sa verse 10, Revelation chapter 4, verse 10, the 4 and 20 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, yan, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Kaya, sa pag-worship natin sa Panginoon, kasama dyan yung singing, congregational singing, at special number. So, salamat kay Ma'am Cherry, kay Mia, kay GC, sa kailang version na may Tagalog pa yan na halo, no? Na, ano nila title ka to? Beyond the Sunset. Beyond the Sunset with Tagalog portion. At yung pag-praise sa Panginoon, siyempre yung testimony, yung pasalamat sa Panginoon, thanking God. Then to worship through giving, yung sama ating pag-worship ay giving. Alala niyo yung tatlong wise men, hindi yung tatlong hari, no? Sabi, mga wise sila. So nag-worship sila sa Panginoon, baby Jesus pa, ay meron silang offering na frankincense, gold, and myrrh. So yan ay part of worship nila, yung giving. Kaya tayo mayroong giving. Para mataguyod ang gawain ng Panginoon. God's people support the ministry. Hindi natin pwedeng iasa sa PCSO or sa gobyerno, kundi sa ating mga God's people. Alam niyo yung gobyerno nag-exist, yung gobyerno. Napapatuloy yung gobyerno because of taxes. Kung walang taxes ay wala. Bagsak ang gobyerno. Kaya nga logi yung mga negosyante kay dalawang tax nila. Bibigay sila ng tax sa gobyerno, bibigay rin ng tax sa mga kaliwa, sa revolutionary tax, sa mga New People's Army. Kung hindi sila mabigay ng tax sa NPA ay sunugin ang kanilang mga traktor, mga pison, mga yung bulldozer, lalo doon sa portion ng mga Mindanao, no? Mga Samar Leyte. Kay may tax rin na hinihingi sa kabila, revolutionary tax. So ang valid na mag-tax tayo ay sa gobyerno, yan ang valid kay authorization. Yan. Kung sa mga kaliwa, siyempre hindi sila authorized. Kaya tawag sa kanila ng gobyerno ay mga rebelde, yan, insurgency. Ayun. So, magpapatuloy yung gobyerno dahil mayroong
parang ito yung dugo ng gobyerno, yung buwis. Tingnan nyo yung buwis. Napansin nyo ba, kahit sa bangko, at tinalakay lately ni Secretary of Finance Ripto, na pati although nangyayari niyan before, na yung interest mo sa bangko, malit ba na bangko o rural bank, may interest ka, pero may tax pa rin yan, may withholding tax. Imagine ano, and then sa grocery, pag pumili ka doon, mayroong value added tax, 12% agad. Pag professional teacher ka, mayroon ding tax rin, professional teacher, engineer, chemist, mayroon ding tax rin. Sa LTO, dami rin babayarin sa LTO, driver's license, renewal ng mga tricycle, motor, four wheels, buses. So may pera pa rin sa LTO. Sa public market, yearly yan, nagbabayad yan, thousands of pesos at everyday ticket. Sa BIR, dami ring tax sa BIR, monthly tax, quarterly tax, and then annual tax. Pag hindi ka pagbabayad ng monthly tax mo, mayroong interest. And then another interest, mayroong surcharge, 25%. Could you imagine, no? Daming buwis sa Bureau of Customs, sa barangay, permit, DTI, sidula, and then may mga iba pa, real property tax sa mga lupa. Kahit yung may-ari ka ng building, paupahan mo, kukunan ka rin ng BIR, ikaw na may-ari ng building. Kaya ang daming pera sa gobyerno. Kaya maraming gustong mag-govern. Kaya marami silang pera pala doon. Maraming pera ang ating government. Kahit yung ikaw ay negosyante, marami ring tax. At kahit yung ikaw ay nagbubuksing, katulad kay Pacquiao, may tax rin yung pinanalunan niya. Kahit mga PBA player na yan, etc. pa. Sa church naman, siyempre, God's people support. And then sa Proverbs 3:9, to honor the Lord with substance. Diba? Sa Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with thy substance and the increase of thine, increase yung, parang ito naman ay sa yung sa first fruit yung mga pananim, yung sa mga pananim ba, siyempre ito ay practices nila sa Israel. Pero kung i-practice ba natin, nothing wrong man doon kung gayahin yung principle. Sa Proverbs chapter 3 verse 9, alam niyo sa mga Baptist churches, mabilis ang kanilang paglago asinso. Sa first fruit, pinapractice nila. Sabi dito, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So increase na to yung sa kanilang mga, siyempre mga pananim. Halimbawa, sa palay, mais, o puno ng mangga or niyog. Siyempre pag makaharvest man yan, pag bininta man, pera rin yan. Diba? Sa yung first fruit. Then, sabi dito ng isang missionary na si missionary Fernandez. Sabi niya, missionary mo sa East Timor. Sabi niya, you cannot go around without around. Ibig sabihin, hindi ka maka-go around, hindi ka makapunta sa ibang bansa kung wala kang round. Ibig sabihin, wala kang piso, wala kang pera. You cannot go around without around. Missionary Fernandez sa East Timor. And then the last, number 4, to go to the regions beyond. 2 Corinthians 10:16. 2 Corinthians 10:16, ano sabi dito sa 2 Corinthians 10:16? 2 Corinthians chapter 10 verse 16, to preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's line of things made ready to our hand. So yan ang isa rin sa mga purposes ni Lord sa ating mga buhay, to go to the regions beyond. Mark 16:15, go ye unto all the world and preach the gospel to every creature. Sa Matthew 28 verse 18 to 20, ang Great Commission ni Lord Jesus Christ.
about to rescue the perishing. Kaya noong August 14, 2025, si Luther Sausat, 42 years old na nasaksak ng ex-convict, na nag-preach ako doon sa kanyang bangkay at 15 souls ang tumanggap sa Panginoon. Salamat kanyang kuya, si Brother Newman, ay isang manampalatayang Baptist na fundamental. At nakakilala kami that time lang. Pinabalik niya ako ng August 15 ng gabi uli, pasado, alas 8 na ako nagwali ng gabi. And then 9 uli yung iba namang tao dun ang tumanggap sa Panginoon. So praise the Lord. 9. So, meron na tayong, and then may tatlo ako na soul winning. So meron na tayong soul save for peace 27 ngayong month of August. At ang nabigyan natin na gospel tracts na babasahin ay ng mga gospel tracts sa tulad nito at iba pang klaseng gospel tracts ay 54 na nakatao ngayong month of August. Pero last year, sa 1 year natin, ang nabigyan natin ng gospel tracts by the grace of God ay 1,047 katao. Kasama rin kayo doon. Stephen, Stemonit, sila GC, Ma'am Chiri, kabigay si Mia, si Hannah, DJ, Jomar, kabigay ka man dyan. Yan. So, imagine ano? So, dahil na nabigyan. And then, ang tumanggap rin sa Panginoon, mga 115 na kaluluwa. So, kung umatin lahat yung 115 na yun, ay puno na tayo dito. Hindi kasya. Wala dito. 30 lang ang capacity, 30 to 35. Siksikan na. Yan. So, sige lang, by the grace of God, at least may ginagawa tayo sa Panginoon. Kaya na, kung mapansin nyo, kung may load lang kayo, may internet kayo, pakinggan nyo yung preaching sa Bethany Baptist Church Makati noong August 3, 2025 ng hapon. Afternoon service nila, ang nag-preach dyan ay bisita na missionary na Pilipino, pero sa Japan siya gamisyon. Gamisyon siya sa Japan doon. Maybe ang kanyang asawa ay baka may lahing Japanese rin, o half Japanese, o basta doon sa gamisyon. Alam niyo yung pinakinggan ko, ang preaching niya, sabi niya, ang Japanese people ay 128 million. Mas marami pa pala ang Japanese kaysa Pilipino. Tayo lang ay mga 115, no? 15 million. O 118 million. Sila ay 128 million. At alam niyo kung ilang Christian doon sa Japan? Less than 1%. Less than 1% lang. Can you imagine? Hindi ka kaabot ng 1% ang Christian. Halimbawa, kung 1% din man, ilan ang 1% sa 128 million? Ilan kaya yon? 128,000 lang? Kasi computer lang galing na. Ang 1%? Kasi kung 10% ay 12.8 million, tama kaya ako? No? Kung 10%, ay 1% lang eh. So, yan, assignment yun. Natin. Imagine, 1%, at least 1% ang Christian sa Japan. Hindi pa yan basi lahat Baptist ha. Baka iba dyan, born again pa. Methodist, Presbyterian. Tapos tatlo klase kasi andang mga lingwahe doon ha. May Pongo, ano pa, yung iba pa. At andang kanyang mga karakter, 46 karakter. Yatin lang naman, ilan ang abakada? 26 lang no? Kasi yan lang, pag mga madali. Kaya mga foreigner, madali matuto ng Tagalog. Yung si Pastor Jeremy Pergoson, interview siya, nagkatagalog siya. Yan. Kaya, souls have eternal value. At ang blessing pa ngayon, alam nyo, na sabi ko nga, kaandayahan na, Ma'am Annalyn aral lang kayo ng Japanese. Nanay mo, kung tawagin tayo ng Panginoon, basta establish na ang Bethany Kalibo. At may pastor na sa Bethany, tawagin tayo ng Panginoon sa Japan. Dapat, tigo na tayo, marunong na tayo magtukar ng mga instrument. Tapos ay, tigo tayo, marunong tayo sa Japanese language. Wala nang doon ka pa mag-aaral ng ukulele o gitara. Dapat dito pa lang mag-aaral na tayo. Hindi lang kami, pati kayo man. Ay, ang dami pala.
Japan pa lang to, hindi pa kasama dito yung sa Africa, sa Vietnam, sa Laos, sa Cambodia, ang dami pang pan, kahit sa China. So, ibig sabihin, ang dami pa palang bass sa million of harvest ng bass souls. Ibig sabihin ay marami. Kaya, huwag niyo sayangin yung mga buhay niyo. Ha? Hello? Mga kabataan, kapamatik ka mo? Ha? Si Ma'am Cherry nga, si May Heidi, siyempre, mga nani, kung bata-bata pa na, si Bonit ay, kung pa ng kabuhi kung takara, no? Ay, siyempre, ikaw na eh. Kung sa mga sunrise, sunset ay, malapit na kami sa sunset. Oo na, dapat man next generation na to. Mag-aral pa kayo ng panahon ng English language. Mia, sa Thailand, kailangan din ng English teacher, noble profession yan. Magkuha ka pa ng major sa English. Oo. Marami marami tayong mga, tawag din, no? Mga oportunidad. Ha? Huwag niyong sayangin, huwag kayong magkuhan sa mga girlfriend, boyfriend na yan, ha? Na iniwan lang ng girlfriend. Nag-suicide na daw laki. Ganun man ang bahay. Iniwan man ng buntis lang siya. Saan yun? Classmate ni Linlin. Binuntisan lang siya ng lalaki. Yung babae na high schooler. Nag-suicide. Ito, awa, pati yung 3 months baby sa tiyan. Patay man eh. Oo, so huwag kayong boyfriend, girlfriend yan. Tsaka na lang yan. Mag-asawa, galing kayo pag graduate na, may trabaho na. Ha? Di anay, aral mo na, tapos trabaho, tapos asawa na ba yun? Ikasal, waling ka ba kung mayroon ako license? Pero bago kayo kasal, tanong ko muna kayo. Nabasa mo na ba ang Genesis hanggang Revelation? Kung hindi po nabasa, ay hindi kita pwede kasalin. Basahin mo muna. Ubusin. Kaya ngayon, Jotmel, Jumar, isa nyo na agad magbasa ng Bible. Genesis to Revelation. Amat-amat. Parang kung ako, by God's grace ay mabasa ko na yung pang-apat na yung Bible. Pero hindi mo pwede mag-asawa eh. Pang-apat na eh. Hindi mo pwede. Pang-apat na eh. Oh. Pang-apat pero ang sa pang-apat na doon, nakakuha na ako, naka 95% na. Kaya Hana, magbasa na ng Bible. JC, Mia. Okay, gagawin ngiti lang ako pero totoo arang na magbasa ka mo dahil bakit? Ang Word of God ay kailangan nyo rin yan kay para sa inyong pamilya man yan in the future. Siyempre ano ituturo nyo sa anak nyo, comics, DIY, ng ano ginabaligya, almanake. Siyempre hindi, Word of God, amen? Siyempre ang Scripture, the Holy Scripture, the Holy Word of God, salita ng Diyos. Ito ang King James Version ng Bible. Okay? So, importante yan. Imagine 1% lang, less than 1% lang ang sa Japan. At seryoso, ang mga Japanese, bawal maingay doon. Sakay ka sa bus, sa elevator, sa escalator, sa train, bali train, tahimik ka lang. Hindi jatil pwede magsalita, bawal doon sa Japan. Tahimik na seryoso. Kaya pag doon ang Japanese, sabi niya, kung nag-apply ang Japanese ng trabaho, ang edad niya yung mga 50, 60 na at ma-reject sa trabaho, nagamukmok na sila sa kwarto, di na lalabas, depressed na sila. Ganun sila doon, mga Japanese. Pero ang Japanese, pag nasira ng Word of God, nabubuhayan sila. Meron daw babae na gintreat siya ng pastor missionary na mag-birthday, kung tuwa yung babae. Na Japanese kasi na-appreciate siya. Hindi kasi na ganun doon ang culture. Iba siya yung culture ng Japanese. Bukod sila social, tapos ayaw nila makapag-usap sa kapwa Japanese. Napipressure sila. Pero kung foreigner, Pilipino man, Amerikano ang kausap ng Japanese, gustong-gusto nila. Hindi sila pressure. At sabi pa ng missionary, sa Japan, pag nag-usap kayo na mag-meet tayo ng alas 9 ng umaga, 8:45, 8:45, ang Japanese people nandyan na. Pero mga Pilipino, pag sabi, 9 tayo magkikita, 9 pa lang siya alis sa bahay. Andyan na. Andyan na, dawin na. Pero nandun ko pala sa banyo. Dawin na. Tapos sabi ni Pastor Chagan, nandawin na. Tapos pinunog ba naman sa tubig? Sa banyo. Sabi nyo, manalin ay. Sabi si Pastor, kabiyahe ko na eh. Taka siya. Cellphone ko ang gamit niya. Tapos siyempre, Pastor, itong mga unan, si Pastor Jesse,
cellphone. gamit, gamit lang yung ano, cellphone ko. Ano nga nandiyan na basura. Talaga mga Pilipino talaga. No? Only in the Philippines. Ay, guys, it's more fun in the Philippines. Kaya ginawa nila kay Pastor Jeremy Pergoso, no? Hindi ko siya kilala. Nakita ko lang siya sa hapon, no? Sa araw. Kita ko, pusas agad, may pusas, pastor. Inisip ko, mga pulis na to, titulungan ng mga pastor, mga pulis, may mga Bible study, okay naman mga pastor, pulis dito sa Kalibo, sa Aklan. Pero doon sa Pampanga, wala kayong pastor doon nag-Bible study. Pusasan agad yung pastor. Alam mo na, pastor, mabait yan, hindi naman yung lalaban eh. Tapos, yung mga iba na kurap sa flood control project, sa mga project sa karsada, project sa mga building, na mga mayaman at iba ay congressman, iba ay senador, iba ay gobernador, mayor, hindi nila mapusasan, di ba? It's unfair, di ba? Ganun yan. Hindi nila mapusasan. Takot sila mapusas, basta kayong pulis na mapusas, tanggal sa trabaho niya. Kaya takot sila. Kaya ang ating batas ay may butas. Kaya ang batas ng Pilipinas ay double standard. So dapat walang pili-pili. No? Pero pastor yan, hindi naman niya lalaban, pusasan git, no? Kaya dapat nga, mamaya malaman niya ni President Trump, magalit siya sa mga gumawa noon, no? So, partners yan, ang mga Baptist people, Baptist Christian, Baptist churches, partners yan ng government. Ipinapipray natin ang mga government leaders. At maraming mga Baptist people katrabaho sa gobyerno. So ganun. Kaya pag-pray lang natin dahil may imbestigahan lahat. Hindi lang yung imbestigahan lang yung 5 hanggang 8 bata. May 152 pa na bata. At ang mga bata doon ay umiiyak. Ayaw sumama sa mga employees ng DSWD Pampanga. Dito na lang kami, pastor. Ayaw namin sumama. Mga bata yun. Ibig sabihin, gusto nila. Kung may mga anomalya o may nagagawang mga kasamaan, dapat pag dumating yung DSWD employees, nandiyan na, ligtas na tayo. Wala ayaw na sumama. Ibig sabihin, there's something wrong. Ito namang mga media, bias, one-sided. So ganun sa pag-pray lang natin. At siyempre kung sino man may kasalanan, siyempre managot. Pero importante, ay patuloy tayo. Kasi si Satan, ang mga Baptist kasi masisipag magsulwini. Kaya gagawa si Satan ng paraan na masira yung imahe ng mga Baptist, ng mga Christian. Ay pag gano'n na lang, ibang mga pastor na, hindi na lang magtayo ng orphanage. Tingnan natin kung kakayanin ng DSWD. Buti nga na, tutulungan pa sila. At saka yung kinuha kasi na iba, mga rugby boys. Yung mga pasaway talaga yun, mga rugby boys. Siyempre, dinidiscipline yan. Siyempre, kaya hirap ng batas natin. Yung batas na naipasa nila, balikwaot sa batas ng Biblia. Sa Biblia, paluin ng rad yung bata. Paluin sa puwit, paluin. Pero yung mga batas ngayon, bawal paluin. Kaya malit yung mga batas na nagawa lately. Ay biblical yung pagpalo. Kaya mga bata, yung aming generation, no? 70s, 80s, 90s, matitino. Si Ma'am, alam na, Syrian. Sure, si Ma'am Syrian, bilang teacher, nakagawa pa siya na maghagis ng eraser o kanta kami ng libro, ginapaskwat pa. Naranasan namin. Nag-applying saucer pa yung mga eraser. Ma'am, nanakpan niyo rin, ma'am, nagawa niyo rin. Nagapang-kurina sa mga estudyante. Nagapang-agis ng chalk. Naranasan namin yan. Pero matino. Teacher. Pero matino. Naging matino yung mga generation ng 70s, 80s, 90s. Pero yung mga, anong generation nyo ngayon? Gen Z. Gen Z? Millennial? Alpha? Oo. Millennial, Gen Z, mga kwan na ngayon, mga grabe na yung sa ibang bansa yun, yung teacher, ang grade niya na niya, 18 out, ang test niya, 18 out of 20, pinagsusuntok niya yung babaeng teacher, grabe naman. Okay naman, 18, pasado man yan, pero galit na galit yung estudyante. So,
So, meron ka doon sa Kwan eh. Perfect, gusto niya. Meron doon sa Mindanao, no? Ang ginawa ng teacher na yun, ang grade niya, bagsak. Yun, binaril ni teacher. Grabe naman. So, yan na. Kasi wala, kasi yung biblical yung, pero kung doon dati pinapalo sa puwit, yung palo naman na discipline, hindi naman palo na ikamatay, siyempre. Kaya pag nagpalo ko sa kayana kay Gigi ay, una kong palo sa pader, siyempre yung galit mo, yung pwersa, paluin mo yung pader. Tapos pangalawang palo na sa puwit na nila. At least hindi na masyado masakit. Yan. Pinapalo din yan sa bigas. Si Ana, Gigi. Oh, so yun. Ako pinalo din kay Lieutenant Colonel Ricky Buntogan, pinalo din nanay Shirley yun sa bigas. Imagine, pero matino, diba? So dapat ay iluhod rin kayo sa bigas, ha? Siya, Kitlin, ha? Hindi kayo magsumbong sa mga 119 ba yun? Discipline yan, ha? Oh, yan. Ayun, so, marami tayong opportunity. Yan, mga Christian. At ang blessing ngayon, alam niyo ba, may direct flight na. Ginaprocess na ni Governor Joey Miraflores. Kalibo to Japan na flight. Wow. Kaya mag-aral lang kayo ng English at Japanese language. Malay mo, mag-missionary kayo balang araw doon. Nagtatrabaho na, nag-mission pa. Sa Japan. Oh, caregiver. Oh, then, souls have eternal value. Don't hate the gospel. Baptists have the message, the truth. John 14:6. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me, by Jesus Christ. Kaya that's why Satan hates kay Pastor Jeremy Ferguson. Yan. Sa orphanage sa Pampanga. Mga bata, no, ayaw sumama. Sa employee of DSWD Pampanga, mas gusto kay Pastor Jeremy manatili. Kaya ang ABCBN bias mag-news. One-sided, dapat lahat na bata, 160 interviewing both sides. Baptist pastors, churches are partners of government, not enemy. Our enemy is Satan. Kaya we are praying for our government leaders and employees. So, at nagkaisa ang mga Baptist. Alam nyo, ang controversial ngayon sa Baptist churches, yung ibang Baptist ay okay yung sinner's prayer. Ako ay for sinner's prayer ako. Kahit si Dr. Di Salva, Pastor Kim, Pastor Nable, Brady Graham, sinner's prayer yan. Biblical yan. Kahit yung sa templo, may publican doon at may parisiyo. Diba? Naginaka ng sinners, yung kanyang dibdib, di makatingin sa langit. Lord, be merciful unto me, a sinner. Whosoever shall call upon the Lord shall be saved. But if thou shalt confess with the mouth the Lord Jesus. Diba? So sinners prayer, i-confess, acknowledging. So, pero yung ibang Baptist pastor ngayon, naging rightly dividing the word of truth, kaya danger yan, no? Na ayaw nila ng sinner's prayer. Just believe lang. Kung believe lang tayo, pero sinner's prayer pa tayo, it's nothing. Mas maganda pa nga, biblical yun eh. Nag-sinner's prayer ngayon magnanakaw sa kanan eh. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. O sinner's prayer, makaiba lang kanyang prayer kaysa prayer natin ang dakilang Diyos. Amin ko po ako yung mga kasalanan, nagsisiyang ko po ang kasalanan ko. Lord Jesus, tinatanggap kita as my Lord and Savior. In Jesus' name, salamat po. Amen. O, iba lang kaysa magnanakaw, pero sinner's prayer yan. Another pa ay yung natawag nila mga Calvinism, Arminianism, mga dispensationalism. Yung, ang gugulo ba nga, isipin mo, nag-create pa ng confusion sa iyo. Eh, alam mo naman, Baptist ka, sa Bible ang pinawakan mo na biblical truth, save na tayo, masaya na tayo, tapos bubulabugin pa ng ibang mga Baptist rin. O, salamat ay nangyari din kay Pastor Jeremy na ang pastor na Baptist ay may pusas agad. Yung mga kurap na ilang politiko walang pusas. O, di ba no? Ay kaya mga Baptist, diba nagpan sila, nag-comment sila, kumaga nagkampi-kampi na. O, di mabuti kaysa nag-iba ang topic kasi nila dati. O, ay dapat lamang. Si Pastor Abante bilang congressman ay
panawagan nila na tulungan rin yun. Siyempre, maimbestigahan ako. Mabuti, Pastor Ruben Abante pumunta talaga sa Pampanga. At imbestigahan niya, bakit may barbed wire? Yan pala may barbed wire, kasi yung people na to, adventurous, gatakas, siyempre mga kabataan, mga adventure, yun. At bakit may mga harang na ano? Kasi yung mga outsider pala ng mga yung people, siyempre, may mga yung people na mga babae na orphans, yung mga lalaki doon sa labas na hindi orphans, pinapakita nila yung kanilang mga pitsurokoy, yung kanilang mga mga gender, napakita nila. Ay siyempre, protection yun sa loob ng mga bata, ng mga babae. Yun ang dahilan. Kaya kung sabi pa nga ni Pastor Jeremy, 50 kilos ang ninuluto nilang bigas. Tapos ang aligasyon doon ay ginugutom daw sila. 50 kilos na dinuluto ni Pastor Jeremy. Tapos, hindi, kung nagugutom sila, di dapat payat na ang mga yon. Tapos, di ang mga bata na kung nagugutom, di dumating SWD, yay! Makalaya na kami makalabas. Ay, why? Ayun namin, Pastor, sumama. Wala namang mga kwan yun eh. Sabi niya, mag-aaral kami. Hindi naman kami pinapag-aaral. O, kita mo, bata yan ha. O, so, pag-pray lang na hindi maayos lahat. Well, ang gobyerno, siyempre, yung pundar ng Diyos, SWD branch of government, ang church, ay founder ay si Lord Jesus sa Panginoon yun. Siyempre si Satan, ginakuha lang yan, ginabulabog lang ni Satan. At siyempre yung mga kulto, nakikisaw-saw rin. Siyempre yung mga kulto, galit na sila sa baptist, kaya ang baptist kasi ay sa totoo kay Lord Jesus. At nagsishare ng Word of God, salvation through by grace through kay Lord Jesus. Kaya keep on praying lang tayo. Okay, so the purposes of God in our lives, ano purpose? Casimir, Jatniel, ano purpose ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko? Ang purpose niya magkaroon ng relasyon kay Jesus Christ. Amen? Number 2, to love God. Hindi to love cellphone, to love God. Number 3, to worship God. Kaya tayo nandito, to worship God in spirit and truth, and to go to the regions beyond. Sa Japan, Imagine, no? Less than 1% ang Christian sa Japan. Wow! 128 million. Kaya ang dami nating trabahuin. Siguro, kukunin na ako ni Lord. Wala, dami pa rin i-reach out sa Japan. Japan pa lang yan, mayroong bansa na 198 na bansa. So, ang dami pang opportunity. Kaya life is precious talaga. Okay? So, kung marami lang sana ako, kung 10 lang ako, yung isa, padala ko sa Japan na Joyce. Yung isa ng Joyce sa Japan, yung isang Joyce sa Vietnam, isang Joyce sa China, isang Joyce kay North Korea, kay sino nga presidente ng North Korea? Yung presidente ng North Korea, Kim. Yung basta yun. Yung isa, ipadala sa Africa. Ipadala sa Argentina. Kung pwede lang, di ba? So kayo, mag-pray, mag-aral kayo mabuti lang. And then kung anong kalooban ni Lord sa inyo. Okay? So let's pray. Our God, our loving Father, in heaven, salamat po sa iyong salita. Thank you, Lord, na kayo po ay may purposes, may plano kayo, O Diyos, sa aming mga buhay, at kung ano man ang plano mo, Lord, we pray na tulungan niyo po sa inyong biyaya, ito'y magampanan namin para sa inyong kaluguran. Salamat po, Panginoon, at papalan niyo po ang mga prayer ng mga anak ngayon, mag-pray po tayo, at ipag-pray mo sa Panginoon ano ang mga purpose ni Lord sa buhay mo, na ikaw ay maging missionary in the future, ikaw ay supporter ng mga missionary sa gawain ng Panginoon, or ikaw man ay at the same time missionary, nag-work, or ano mga plano mo sa buhay mo ay sabihin mo sa Panginoon. Kahit bata ka pa, pray mo rin sa Panginoon. Sige po, tayo ay mag-pray.
pray. Our God, our loving Father in heaven, tunay nga po, Lord, na sabi niyo sa Biblia, the harvest are plenteous, but the laborers are few. Lord, imagine po na sa Japan lamang, 128 million na kaluluwa na tao, habang kami mga Pilipino ay mga 115 o 118 million. Tapos sa Japan ay less than 1% na yung Christian. So, ang dami pa po na mga kaluluwa. Japan lang, ang dami na. How about sa mga 197 countries pa, Lord? Kaya pray, Lord, sa commitment ng mga anak mo nandito, even mga bata, kung ano man ang plano mo sa buhay nila, Lord, na sila maging faithful lang sa inyo, maging missionary sila sa Japan, o sa Africa, o sa Vietnam, o sa China, o sa North Korea, o sa samang part, sa Amerika, Europe, Australia, o Brazil, Argentina, Lord. I pray sa Indonesia, sa Middle East, at at the same time, kung sila man, Lord, na maging professional, ay maging supporter sila sa mga soul winners sa mga mission, foreign man o local, tulungan sila, Panginoon. At sa mga senior citizen na maging pre-reward your Lord at supporter dahil physically ay gusto man ng aming spirito, the spirit is willing but the flesh is weak dahil sa edad na namin, Lord. So we pray, mga kabatang ito, mahubog sila dito sa Bethany Baptist Church Mission sa Libo. Salamat rin kay Pastor Noble, Lord, at sa 80 family unit na missionary to the poor and filled, Lord. Provision sa kanila. We pray, Lord, sa Bethany Makati na ang offering nila every Sunday ay huwag bababa ng 300,000 pesos dahil mapiktuhan rin ang pag-support sa mga mission. Hindi lang foreign, hindi pati sa local, Lord. Palayan sa Sunabi, wisdom, guidance, palayan na world mission sa Cebu, Katipunan, this coming week, Lord. I pray kayo mga gabay, mag-ingat sa mga gabi papunta doon. At I pray, Lord, ang mga kabataan dito, bawat isa, mga senior citizen, mga magulang, i-bless mo, Lord. At magpursige, matuto ng English language, Japanese language, o language ng Thailander o ng Indonesian, Panginoon. Na huwag sayangin ang buhay, kundi magpursige, matuto, even sa music ministry, Lord, para sa inyo. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po, Ama, nag-represent ang bawat pamilya at ang kanilang mga daing ng kanilang mga puso. Panginoon, i-honor niyo po, pagpalain niyo po, Lord, ang kanilang mga prayer sa inyo. Salamat sa mga for the month of August na bigyan ng Gospel Trust na 54 katao. Bless them, Lord, na sa pagbasa nila, your Holy Spirit will work to them at basahin nilang sinner's prayer doon by faith. Tanggapin ka. At ang mga tumanggap sa iyo na 27 na kaluluwa, Lord, we pray, lumago sila spiritual. Hindi ba namin sila nakita dito kahit isa sa mga nabanggit ko. Pray, lumago sila spiritual. Dito man sa amin, sa ibang mga Baptist Christian churches. Even, Lord, nabigyan na ng babasahin na 1,047 at tumanggap sa na 115. I pray, Lord, na mag-grow yung word of God sa puso nila, hindi manakaw ng diablo. Heavenly Father, salamat po sa mga salita at sa time. Bless ang aming giving, bless the gift and the giver, aming offering. Bless also our physical food. Thank you sa bawat isa. Thank you for the Spirit, for your wisdom. Thank you for loving us. We love you. And we pray your justice kay Luther Sausa, Panginoon. At also, justice para kay Pastor Jeremy Ferguson, maayos lahat, Lord. At papalayan ng orphanage, ibalik sa orphanage ng mga bata, Lord. Salamat na marami. In Jesus Christ name. Amen. Amen. God bless us all. Good morning.